Nakakahawa ba ang pagiging narcissist? Yan ang malupit na katanungan ng mga followers. So ito, the short answer is yes. Basically, yes. Nakakahawa yan. So, ipaliliwanag ko sa inyo kung bakit nakakahawa. No? Kung yan ay asawa mo, mahahawa ka. Magiging narcissist ka din. Kung yan ay jowa mo o live-in partner mo, sa mahabang panahon, mahahawa ka. Magiging narcissist ka din. Why? Because tayong mga tao ay natututong kopyahin ang ugali ng ating kinakasama, ng ating nakakasama. So, ibig sabihin, merong tayong mga traits na ginagawa din ng narcissist, basically, to survive. To survive saan? Sa abuse. Kasi kung narcissistic yan, may abuse. 'Di ba? May abuse. Kasi nasa narcissistic relationship ka, narcissist yung kasama mo eh. Even sa workplace, kapag ka narcissistic yung katrabaho mo o boss mo, magiging narcissistic ka din because of nandun ka sa relasyon na yun eh. Narcissistic relationship. May abuse. And pag may abuse, the reaction of our mind is to create a defense mechanism. This defense mechanism, pwede itong psychological, emotional, or physical. Ganun tayo, na-build ng Diyos eh. So, we are created like that, na may defense mechanism. That's the reason why our nervous system is adjusting to the changes. Our heart rate is speeding up, bilis ang tibok ng puso natin, ang taas ng stress hormone natin, our cortisol is elevated from time to time. We are in emergency mode, also known as the fight or flight response. So, we are always alert. Nag-a-adjust eh. And here's the catch. When it comes to psychological and emotional, nag-a-adjust din. Nagiging ka ring gaslighter. Why? Kasi dumidepensa ka na eh. Ginagaslight ka eh. Di i-gaslight mo din. Sinasaktan ka eh, sinasampiga ka eh, sasampigahin mo din. Kapag tinadyakan ka, tatadyakan mo din. Kaya sa mga nag-aaway na mag-asawa, basically, kung meron dong isang narcissist, yung original na narcissist, mahirap ma-identify yung original. Halimbawa, parehas na naging narcissist na, may original doon. Hindi mo ma-identify, sino kaya rin yung original, yung nagdala ng kawalanghiyaan na ito, original na narcissist. Hindi mo ma-identify kasi parehas nagtatadyakan eh. Parehas nagsasampigahan eh, parehas na nagbumurahan eh. Parehas na nagga-gaslight eh. Parehas nagbibintangan, ikaw. Sabi nung isa, ikaw. Ay, sino kaya rin yung tama? Hindi nyo ngayon maintindihan. It's because lumaban na yung biktima, naging narcissist na din. That's it. Defense mechanism. Why? It is to protect ourselves. Ourselves sa mga ganitong pangyayari. That's the reason why nagiging nagger. Di ba kayo nagtataka? May mga babae na nung pinakasalan ng isang lalaki ay tahimik. Aba, ito't pagka3 taon ay walang hiya, bunganga at walang tigil? Parang Armalite ang bunganga. Ay, paano hindi naging Armalite ang bunganga noon? Ay walang hiya, pagkakawalang hiya ng asawa, narcissistic, sabong doon, sabong dini, lahat ng babaeng makita, nililigawan. Kahit sinong makita na pwede, nililigawan. Aba, pag hindi naman nagalit ang iyong misis niyan, pag hindi naman nagalit at naging nagger ang misis mo niyan, So, nakaw din nakaw doon ng pera ng misis, ng pera ng pamilya, para lang ipang sugal at ipang inom. Sinong hindi magagalit noon? And vice versa. Ganon din sa mister. Kung ang misis ay walang hiya, so what will happen dun sa mister? Magiging madamot na mister, hindi na magsusustento. Bakit? Ay narcissistic yung wife eh. So magiging walang hiya na rin yung mister, mambababae pa yung mister. Bakit mambababae yung mister?
ay napakawalang hiya nung misis eh. Eh di maghahanap yun ng aruga sa ibang babae. So ano nangyari sa kanya? Narcissistic na rin siya. But here's the catch. Okay, here's the catch. Ito yung good news dito. Matutuwa kayo dito at gagaan ang loob ninyo dito. Okay? Yes, nakakahawa yan. Yes, ginagawa mo ang ginagawa ng narcissist. Kung ginagaslight ka, biniblame shifting ka, gaganunin mo din. So, maglalabang kayong dalawa, magsisiraan kayong dalawa, but here's the catch. Ikaw na nahawahan, ikaw ang biktima. And here's the catch. Temporary lang ang narcissistic traits mo. Pansamantala lang yan. Ibig sabihin, pagka hiniwalayan mo yung asawa mong narcissist or narcissistic, your husband or your wife na narcissistic, yung girlfriend mo o boyfriend mo na narcissistic o live-in partner mo, unti-unting mawawala ang sama ng ugali mo. Yung narcissistic traits na nakuha mo sa asawa mo for a very, very long time, unti-unting maglalaho, babalik ka sa dati mong ikaw. You will see again, makikita uli kayo ng iyong dating sarili. Yung original self mo, makikita uli kayo. Why? Kasi nabago yun eh. So makikita uli kayo kasi humiwalay ka na eh. Wala ka na dun sa narcissistic environment. That's the reason why wala ka na ring narcissistic traits or behavior. That's the good news about it. Kaya nga, ang paghiwalay sa narcissistic mong asawa, ang paghiwalay sa narcissistic mong kaibigan o katrabaho o boss o kapamilya is healing and recovery. Babalik ka sa original. Magiging maayos ka. Makukuha mo yung peace mo. Makukuha mo yung mental health mo again. You regain your healthy self again and again. Diba? Maganda. Alright? Clear tayo doon. Okay, clear tayo doon. Nakakahawa, pero temporary lang. And here's the catch. Again, another catch. Ganito yan. Diba nag-gaslight ka rin? Naging narcissist ka din. Tapos, naglaho. No? Kasi humiwalay ka na. Ngayon, may tanong kayo. Maaaring maitanong nyo doon, no? Eh di sir, kung ginawa ko yun, wala na rin akong konsensya. Ginawa ko yun, walang hiya na din ako. Wala na rin akong awa. Wala na rin akong empathy. O kulang na at napakaliit na empathy ko. Hindi. Ang ipinagkaiba nun is, ang narcissist, pag nang-gaslight sa'yo o inabuse ka, niloko ka, nag-cheat sa'yo, walang remorse. Or kung may remorse, kaganere. So, sa madaling salita, parang ang datingan ay hindi nakukonsensya yung narcissist na original. Okay? Pero ikaw, kapag ginawa mo yon, nagmura ka, nang gaslight ka, nang nagwala ka, nanakit ka, na kukonsensya ka kahit ginagawa mo yon. So, yung original na narcissist, ginagawa niya yung pang-aabuso ng walang remorse, walang konsensya, o kung mayroon man ay sobrang liit. Ikaw naman, ginagawa mo yung pagiging narcissist or yung narcissistic trait, yung abuso, ginagawa mo. Pero, at the end of the day, nagsisisi ka. Ang iyong empathy o ang iyong remorse ay napakalaki. Kaya dumadating sa point na umiiyak ka na lang sa isang tabi. Umiiyak ka kasi hindi ikaw yun eh. Nagsisisi ka, bakit ko ginawa yun? Hindi naman ako ganun eh. It's because you are non-narcissist or you are not the narcissist. You are the victim. Naging narcissist ka lang temporarily. Okay? Clear tayo doon? Basta na.